welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And this what? Podcast! Yeah. Comment down below, 3 p.m. gang! 3 p.m. game. Kaya nagpapaunahan sila, par. First, second, di ba? Oo. Mm. Di ako naunahan. Nagpapaunahan sila sa comment section. Pagdating ng, basta pagpatak ng alas 3, pang! 10 agad yung comment, 15 agad. Pang! 3 p.m. gang! Yeah. As of the time na nire-record namin to, nasa 13,000 and 100. last basta 13,000 plus na yung subscriber namin. Umaangat ng umaangat, pare. Maraming salamat no sa mga suporta ninyo, sa mga nanonood diyan araw-araw, inaabangan yung podcast natin. Maraming salamat. Hindi kayo madidisappoint, pare. No? Talagang tuloy-tuloy to, consistent to. Marami pa tayong ibang gagawin na mas para matuwa kayo, no? Para matuwa kayo. Shoutout natin yung... Mga members. Oo. Members natin, pare, kung gusto niyo maging member, murang-mura lang diyan. May plano si Josh on point sa mga members na yan pagtagal. Meron tayong mga plan diyan Mga para activities tayo. may benefit kayo in the future. Ito yung mga members natin, SP family, no? Si Marvin Lopez, si Mami Chi. Uy, may babae. Si Mami Chi, oh. Si Saddam Sani, RR Awaken, si Quirk, Sheila May Lamar. Sheila May? Oo. Si Sheila May pala. Si Leon. Oh, si Leon. Si Goat 422. Shoutout sa mga member natin. At The sa mga, GOAT! Maraming Kasali salamat. pa. Mga loyal yan. Ibig sabihin, lagi talaga nanonood dyan, pre. Araw-araw yan. At ako si Soy Sadao, ang general ninyo. Maikling intro. Josh on point, pare, sa lahat ng social media. Again, mga perfumes natin, bro. Available sa TikTok shop. Mag-sports ka, bro. Please. Ilalagay ko yung perfumes dyan sa description. No? Perfumes si Josh on point, pati perfumes ko. Ayaw nga pala. Ilagay natin dyan. Meron Main na palang subject sa Shopee. Shopee, Shopee yan. lang muna. Check ninyo, pare. Bango, naamoy ko eh. LV Trading sa Better Living Paranaque. Para sa mga sellers ng Shopee at Lazada yan. Yeah. 8 asset. Ayan, maiksi lang din. 8 Bakit daw asset. 6, 7, 8? 6, 7. Wala, Loko ka, iniinis mo ako Pero gusto ko na rin i-address to na para madali para sa kanila. Kasi ang haba ka naman 8 asset So payag na ako na pag gusto nyo akong i-address, 8 na lang. Lagay nyo na lang yung 8. Ano, maganda, no? Diba? 8. Dali Sabi nga ni 8 Sabi ni 8 Gano'n ama, lang, suot 8 na na lang. Ako na yun. Pag nilagay yung 8 dyan, ako yun. Mga Chinese triad, tol. Number yung pangalan ng mga boss. Talaga. Ooh. Trivia, pare. Mostly, basta triad siya, syndicate or gambling or what, nasa number. Si Same nga naman 7, si kasi. 6, ganyan, si 8, si 9. Parang sa sa Hunter x Hunter, yung spider, May number. numbering sila, di ba? Yun ang paborito mo doon, pre? Sa Sa Spider. spider, si ano ba? Ay, yung samurai, pre. Yung Ang cool nun, no? Oo. Yung nakatali buhok. Yung pagka umano ka sa linya niya, yari ka, patay ka. Parang siya lang natira din, di ba? Sila naging mabait na sila yung isang season na mga ants na yung kalaban nila. Hindi na sila sumali, wala na sila doon. Iba na yung trabaho nila. Nabuwag sila, namatay si Cloro, di ba? Oo. Hindi mo napanood yun? Hunter x Hunter, hindi. Napanood ko, ang sasabihin ko nga dyan ng comment ko, dahil hindi ko naman na pinaghahanap yan, ang feeling ko, sobrang bitin nung kwento nun. Namatay ba yung author? Parang namatay yata eh. Hindi, basta yung nakita niya hindi ko alam yung story na yun. Parang yun ang chismis lagi nung bata tayo, pag hindi natuloy. Pero kasi ang ginagawa ng manga, ng anime, pre, para bumili ka ng manga, talagang binibitin nila. Katulad nung Slam Dunk, tinuloy yun sa manga. At ganun pala. Para bumili ka ng manga talaga. Yun yung technique nila dati. Pero ngayon kasi, hindi na. Kasi mas kumikita ang anime ngayon eh. So Wala kasi masyadong pera dun. Okay. Puro gastos dun, pre. Puro pala. Grabe yung production dun. So ibig sabihin ng Hunter x Hunter, natapos talaga yung kwento niyan. Yung Hunter x Hunter, tumuloy siya, siguro hindi ko sure correct nyo na lang ako, tumuloy siya ng konti sa manga. Pero sa anime talaga, tinapos yung nakita niya yung airpot niya. Oo, di ba? Ang galing din nun, no? Ang galing nila ng... Basta ako nagagalingan ako. Yung basta makagawa ka ng kwento, na ganyan, na makukuha mo yung loob ng mga bata, di ba? Saka mag-drawing nga lang isang karakter, ang hirap na eh. Dati nga bata lang, pre. Yun ang target dati kasi parang panapat siya ng hapon sa mga cartoons eh. Pero ngayon hindi na.
talagang of all ages, hindi ka na dati ginajudge yun, bata, anime. Ngayon, hindi ka na i-judge eh. Tsaka- Tsaka, iba rin yung culture, pre. May sense na rin kasi yung ibang anime, tol. Yan, yun ang Maganda point. na. Yun ang point. Ako, kaya hindi ako magkakaproblema sa mga tao na nagko-consume niyan dahil sa story. Kasi puta, karamihan naman na talaga na mapapanood mo sa TV. Kahit ka sa social media, maraming walang kwenta na eh. So, maiintindihan ko sila na yun ang gusto nilang i-consume. Kasi, may sense, may ano. Maganda, pre. Gago tol, marami talaga may sense na anime, entertaining, and may matututunan. In-depth. Pero, ang downside naman, may tawag sila, nakalimutan ko tawag doon. Hindi kasi ako masyadong sumisid eh. Yung ganun, masyado ka nang naging weirdo na... Otaku ang tawag. Putang doon. ina naman, tol. Yung ginagaya yung galaw ng anime, pre. Nakakainis! Oo, pre. Meron yung pre nagti-TikTok sa gano'n ng personality niya. Gumagano, no? You know, guys. Pero ano yun, so far pa naman mga Amerikano nakikita ko na gano'n na. Ina weirdo. Pero pre. meron ako natatawa rin na TikTok. Yung dalawa silang lalaki na parang naglalakad sila. Tapos nag-iiba-iba rin yung ano nila. Parang anime. Naglabo talaga. Alam mo yung sinasabi kong yun? Nagsasalita ng... Nagsasalita. ano ba yung sinasabi nila? Parang Japanese. Tapos parang nire-reenact ng isa. Putang ina. May balayibo ko, tanginang Kahit ako nakikinig, sabi ko, putang ina nito. Yun yung grabe na, Yung pre. mukha, pati yung pagkabaliw ng mukha, ginagaya nila. Tanginang yan. Kahit gaano pa kagwapings yung gumagawa, maganda. Ang cringe talaga eh. Pero sorry pasensya na. Pero alam ko naman may kanya-kanyang mundo at community yan. Di lang namin naiintindihan, marahil. Hindi. Kung... Hindi ko yung maintindihan talaga kasi over sa over naman yung kapan ninyo. Pwede namang, ang dami-dami nag-enjoy ng anime kasi form of entertainment. Yung iba kasi ginagawang personality, pre. Nakakainis eh. Pag ginawa mo ng personality yung isang bagay, kumukorni ka na talaga. Hindi, tsaka, no? Ina-action pa eh. Tangina. I'm so shy to talk to the girl. Kuha mo, pre. Tangina. Naiinis kasi ako, pre. Kumbaga, tangina fan ako ng anime eh. O may tattoo pa nga tayong samurai dyan, no? Okay. Tapos, Racist, ianay ka dun sa ganun na baka sabihin, gumaganon-ganon din ako eh. I don't know how to talk to the girl. Oh no. Yung flowers, parang may ice cream. Tanginang yan, buwisit. Naiyak na rin si Gag. Nakakainis eh. ako pre, kaya sa akin, ang bias ko pa rin tayo yung tama pagdating sa ganyan. Kasi nga, sinasabi natin, kahit anong bagay na ginagawa mo, pag yung application mo niyan dito sa mundo, sa realidad, mukha ka ng gago, itigil mo yan. Hindi, walang kahit sino sa atin na makakatalikod dito sa realidad na hinaharap natin eh. So, dapat, umayon yan dito. Hindi yung may sarili ka ng mundo. I agree. I think totoo. ang pinaka-boundary lang niya talaga is kapag tinatakpan mo na yung reality Yan. ng anime ng sobra. Oo. Parang puta, ina-anime mo na buong Yan. mundo, buong reality mo. Yun, para sa akin, ang weirdo mo na. Pero kami, nanonood din kami na anime, You can call me nerd, weird, kung anong trip mo sa buhay mo. Pero ako, hindi, ang astig naman kasi talaga, especially nung bata tayo. Tangina, di ba? Gusto namin, tangina, sumisigaw, kahit nga sa bahay, sumisigaw pa rin ng gano'n. Super Saiyan ako. Di ba? Lahat naman yata tayo nag-Super Saiyan to dati. No? Angas, par. Pero may mga anime kasi na cool eh. Na parang pagka ginawa mo, magigets ng mga, uy, gago, nagsusuper saiyan, no? Kunyari, sumagawa ng ganun sa Tondo. Sa Tondo, kunyari, sa kahit... Kami naman, yaman mo naman, tol. Di ba? Tondo. Sa Tondo. Tangina. Pag gumano mo, magigets ng mga nakainom yun. Parang, uy, pre, tinaw, nagsusuper saiyan. Pero yung gaganon ka, mamimili ka rin, pre. Mamimili ka rin. Tanginang yan, wag ganun, pre. Mamimili ka ng gagawin mo. So, Di ko kaya yun, tol. ha? Ganun, mag-bounce ka. May tutorial pa eh, puta. Pero, anime, tol, magandang topic to, anime. Dragon Ball, yung masasabi kong the best na red pill na anime, tanginang yun. Oh. Well, tangina, doon naman talaga tayo namulat eh. Dragon Anime. Ball. Oo. Sobrang red pill nun, pre. Sobrang kupal na tatay ni Son Goku, tol. Agree ba kayo? Hindi, kasi Makes sense eh. makes sense. Gago red pill yung anime na yun, pre. Makes sense kasi hindi ko nga rin mag-get sa mga to. Bakit, tawag dito? Marami nagsasabi na, hindi ginagampanan ni Goku yung pagiging tatay niya. Well, hindi lang naman siya tatay eh.
Kung ang storya natin tatay lang talaga siya, hindi siya tagapagligtas ng mundo, pwede mo sabihin na, ay, pabaya talagang tatay. Putang ina, tagapagligtas siya ng mundo. Meron Ano, siyang... mawawasak yung Earth. Sana inisip niyo yung tanga. Di wala na yung family niya kung hindi niya pinagtanggol yun sa mga nananakop, di ba? Oo. Kay Cell pa lang kay Frieza. Anong gusto nila mga yan? Alipinin yung buong mundo, di ba? Ang tinitignan nila, walang kwentang tatay, walang family time. Kailangan nga mag-training, kung hindi mamamatay kayo lahat. So, yung sobrang red pill din, speaking of red pill, sobrang red pill nung ginawa niya kay Gohan, pre. Di ba? Yung pinaano niya. Ang daming natatawa dun eh. Sige, kalabanin mo yun, may tiwala ako sa'yo, Gohan. Kay Cell, siya nga, ginulpi siya ni Cell eh. Pero yung anak niya gusto niyang ipalaban kay... Nakakatawa yun, pre. Kasi sabi niya, sige anak, ako muna lalaban. Sabi ng mga tao, sabi ni Piccolo, sabi ni Krillin, bakit ikaw mauna ka lumalaban kay Cell? Ikaw nga yung trump card namin. Dapat kami muna. Pagurin natin si Cell, tapos ikaw ang pinakauli. Sabi niya, hindi. Meron akong plano. Yung pala, laban sila ni Cell. Super saiyan siya. Patatatak. Ginulpi siya ni Cell, pre. Ang plano pala niya, ayoko na. Anong plano mo, Goku? Ba't ayaw mo na? Meron akong plano. Gohan, ikaw ang umano dyan. Binigay niya si Gohan, pre. Tangina, nung panahon na yun, pre, sobrang gulat na gulat kaming lahat ng mga bata noon na, ina si Gohan, ang lakas pala. Kasi, di ba, doon mo na, basta humanga lahat kay Gohan, no? And then, na-nerf siya nung nagsasama siya sa nanay niya ng sagad. Wala na eh. Pansin nyo, humina si Gohan nung time na yon sa timeline. Di ba, nagkaroon siya ng salamin, nag-work na lang siya sa opisina. Tangina, super sayang ka, nag-work ka sa opisina. The biggest, pre? Na-nerf Biggest downfall yun. Na-nerf siya. Kasi naging makananay siya, di ba? Nasupot siya. Nakasawa niya si Videl, nagkaanak siya. Siya yung counterpart ni Goku na maraming family time sa anak. Yun. Pero naging weak naman siya at hindi siya naging maayos na role model. Again, maganda yung pinakita nila, no? Hindi, yun? Talaga. Subtle yung pinakita nila na yun, pre. nga, oo. Contrast ng, again, father and son, kumbaga yung dynamic ng dalawa. At the same time, pinakita rin dun yung kung ano yung magiging lalaki ang nag-concentrate sa goal niya, sa purpose niya, at yung isa naman na hindi naman natin masasabing masama, pero nag-family oriented nga si Gohan. Pero yun nga, ang downside lang dun talaga, humina siya in terms of saving nga the earth. Yan, Humina siya. Nasupot siya eh. Kasi laging, di ba, laging kontra yung si Chichi, yung nanay niya sa tuwing training yung Gohan. Binibaby siya eh, di ba? Tapos yung tamang pagpapalaki din tingin ko, yung katulad ng ginawa ni Tito Piccolo niya, pre. Oo. Yung napanood niyo ba yung scene na yun? Yung binabato siya sa mga dinosaur. Tol. Kinupal siya ni Piccolo, pre. 3 araw siya iniiwanan sa gubat, di ba? Pero di mo dadalhin sa gubat yung anak mo, ha? Yung sabihin lang, Tough love. tough love and pain and challenges. Akala niya, whole time, iniwanan na talaga siya ni Piccolo. Ang hindi niya alam, sweet na, no? Nag-observe. Sa malayo pala, pre. Nandun lang pala sa malayo. Tapos nasa likod ng bundok. Wala siyang kain. Wala rin kain si Piccolo, pre. Nanonood din sa kanya. Parang, gustong-gusto na rin ni Piccolo na tulungan siya, pero hindi. Parang pinalabanan ni Piccolo yung sarili niya na, kailangan mo itong daanan eh. Nakikita niya kasi, bata pa si Gohan nun, di ba? Malungkot, umiiyak, mag-isa lang, tumitingin sa stars, tinatawag niya yung parent niya, kaya Tito Piccolo, nasaan ka na, ganon. Hindi pala, nilalabanan lang pala ni Piccolo sa likod, yung emotion niya, yung POV niya, nakaganon lang siya. Hindi, kailangan niya matutunan to, kailangan niya maging matatag. Kasi nga maraming darating na mananakop, di ba? Ayun, lumakas siya, di ba? Kaya nga nung di ba napagkumpara natin paano pinalaki ni Goku yung mga anak niya tsaka kay si Vegeta naman. Si Vegeta, yun talaga yun, top love talaga yun. Mas kupal yun. Mas kupal yun talaga. Pero nakita mo naman si Trunks, malakas talaga na hanggang sa huli ng storya na reliable siya. Unlike kay Gohan talaga. Si Gohan nag-downfall talaga siya. Hindi ko alam yung part na yan eh. Si Vegeta, idol niya yung tatay niya eh. Alam niya yung ginagawa ng tatay niya kahit alam niya kinukupal siya. Alam niya kasi, yun yung way ng tatay niya. Si Trunks? Oo. Alam niya rin, ma-pride din yung tatay niya. Ego, pride. Naintindihan niya yun. Kaya, talaga? imbis na masaktan siya sa mga pagkukupal sa kanya, naintindihan niya. Prince of Saiyan yung tatay ko eh. Susundin ko siya, kailangan maging malakas din ako. Ito pa nga, pre, nakakatawa. Cell Saga to, makaka-relate yung mga tao na yan. Alam ni yung nag-training na sila, di ba? Training na sila, pak. Kakalabanin na nila si Cell. Alam nyo ba, pre, sa sobrang nakikare si Trunks sa pride ng tatay niya, kahit kaya niya na mag-super saiyan na mas malakas sa tatay niya, hindi niya ginawa. Kasi nga,
iniisip niya, sabi dun sa story pre, sinabi niya talaga na, ayokong pakita sa tatay ko yung tunay kong lakas. Kasi masisira ang pride niya. Ito ba yung kararating lang ni Trunks sa future? Hindi, Mas pero nag-training na sila magkasama ng tatay niya. Hindi niya na tinatalo. Oo, nababasa ni Kirin, ay hindi si Goku ata, nababasa na ni Goku na may tinatago si Trunks, ayaw niyang ilabas. Nung sa uli, tinanong siya, bakit di mo, kaya mo sanang patayin si Cell eh. Bakit di mo ginawa? Ayoko ilabas yung pagiging Super Saiyan ko dahil si Papa, nahigitan ko si Papa. Sabi niya gano'n, nahigitan niya. Pero di ba parang, ang galing din yung anak, imbis na, di ba? Doon pinakita mas matalino siya. Matalino siya. Kay Vegeta, ano? Ang ganda nung Kasi si Dragon Vegeta Ball. parang hindi naman siya matalino eh. Pero maigo siyang sagad na ginagamit niya yung darkness niya na yon para mag-train. Para mas lumakas. Kaya mas idol ko si Vegeta, pre. Ang dami, pre. Dami mas idol kay Ang Vegeta. galing nga ang galing nung yung nag-conceptualize siya na. Kasi hindi ko na, ang dami kong hindi alam dyan. Pero napanood, ang iniisip ko lang kasi nung bata ako, yung mga labanan lang. Yun lang ang inaano ko. Tapos hindi ko na pinanood ulit nung malaki na ako. So, kaya akong wala ma-share na Inulit kwento. ko eh. Inulit ko rin. Pero, nagalingan ako dun sa part na, tinan mo, yung mga background na yan, hindi ko yan alam. Pero nung nakikita ko si Trunks, angas ito ang favorite character ko dito. Alam mo yun, sa drawing lang, nagawa ng mga Hapon yun na, ito, Kung ano yung personality nila, nabigay nila dun sa drawing nabigay lang. talaga. Mga personality yung character, di ba? Ang galing, no? Tapos pag halimbawa sila, Frieza, sila, Cell, alam mo na, puto, sobrang halimaw nito, parang imposibleng talunin to, ah. Ganon yung impression, di ba? Ang galing, no? Tangina. Pero yun nga, mas gusto ko si Vegeta dun sa kanila eh. Kasi yung kay Goku, gifted na kasi siya eh. Gifted, yeah. Pero yung pinag-uusapan na hard work, hard training kay Vegeta lahat eh. Vegeta talaga. Kasi wala siyang pinalampas na araw, pre. Tapos mas maliit si Vegeta, di ba? Oo. Wala siyang pinalampas na araw para mag-training. Wala siyang pinalampas na equipment para hindi gamitin. Lahat minamaximize niya. Tapos si Bulma naman, ang galing din bilang supportive na Oo, asawa. tangina wifey talaga yun. Ginagawan siya ng mga gadget, equipment para mabuhat. Yung gravity capsule nga eh, di ba? Yung bumabagsak yung Gawa gravity. nila yun, oo. Gawa ni Bulma yun, pre, para mataas yung gravity, mabigat yung suntok niya. Si Bulma rin nag-ano sa kanya para maging unggoy siya eh, yung malaking unggoy. Parang pinatubo yung buntot niya or may ininom siya, ganun. Meron bang event si Vegeta na parang nag-guard down siya? Sa What do asawa you niya mean? lang, pre. Na yung angas niya hindi. Kasi ako, the whole time, naisip ko lang maangas siya Hindi, eh. nung sinuot niya yung hikaw, yun ang unang-una eh. Oo. Yung nagsanib sila ni Goku, labag sa loob niya eh. Kasi, Di ba, nung una ayaw niya, di nga niya pinapansin eh. Kasi nga, gusto niya talunin mag-isa yung ano. Ay, nung nakita niyang si Buu, Majin Buu, sobrang di na ginugulpi kaya. na sila. Tapos parang mamamatay sila pag di natin ginawa to. Sige na nga! Paano ba to? Ganyan siya, di ba? Napakatanga mo naman talaga, Vegeta. Ganun niyo. Tapos nagsanib sila. Tsaka Yun yung yung ano- pinakaunang ano niya, basag ego niya. Tsaka yung isa yung Frieza saga, pre. Nung tinanggap niya nang hindi niya kaya si Goku. si Frieza. Oo pala. Umiyak siya kay Goku bago siya mamatay. Umiyak siya kay Goku, sabi namatay niya. pala siya. Sabi niya kay Goku, ipaghiganti mo yung Saiyan natin, yung Saiyan genes natin kasi ginawang slave ng hinayupak na yun. Kasi ganun ginawa ni Frieza sa Saiyan, di ba? Ang lakas nila mga warrior race. Tapos ginawa lang slave. Talaga unggoy, talaga unang racist yun si Tangina. si Frieza, Si pre. Frieza pala yung puting kano. Puti Oo. pa eh, Tapos no? Si Vegeta yung black. Sila. Tangina o nga, hindi ko napansin nyo. Kasi maputi si Frieza eh. Oo, puti talaga, di ba? Ang Tapos sila ginawa, nagiging no? unggoy sila. Sila Saiyan naman nagiging unggoy. Kaya nung mamamatay na siya, bago siya bago mawalan ng malay si Vegeta, umiyak siya kay Goku. Sabi niya, putang higanti mo yung race natin, ginawang slave ng mga yan. Nung namatay si Vegeta, yun na, nag-super Saiyan na si Goku. Yun na siya, putang ina. Wala, parang gago rin to si Vegeta eh. Ano lang siya eh, magpapakita siya ng emotion pagka wala na siyang choice. Pero okay din. Kumbaga parang gagawin niya muna lahat. Last card talaga yun. Lahat ng option muna. Oo. Pipigain niya sa sarili niya. Para kung magawa niya yung mission sa sarili niya, edi wala na kailangang bitawan. Kaso nga, hindi niya kinakaya lagi. Lagi na lang niya hindi kinakaya sa dulo. Saka laging problema rin kasi nun pare, lesson din doon kay Vegeta, yung pride. Na pride talaga siya. Kasi maraming times na kaya niya nang patayin yung isang pero dahil no? sa sobrang pasikat niya,
sobrang yabang niya nga at ma-ego siya, ma-pride siya. Paglalaroan niya yung kalaban. Oo. Hanggang sa mamamatay siya sa dulo. Laging occurrence yun sa anime. Laging nangyayari yun. Gugulpin niya, tapos pagka nagulpin, naawa, parang gusto niya paglaruan, di ba? Sasabihin niya, meron yung isa pre, yung, ano ba yun? May part yun, nakalimutan ko sinong kalaban niya nun eh. Nung nagulpi niya, sabi niya, bigyan nyo nga ng magic beans to para makalaban ng mabuti. Oo. Parang ganun. Tapos, lumakas, nagulpi siya. Putang ina. Nakakainis ang puta. Nakakainis eh. Yan din ang problema ni Piccolo nung unang labas ni Piccolo. Nakakapikon, ina mayabang din. Yabang. Ay, hindi. Si Cell pala yun, pre. Si Cell. Kalaban niya si Cell. Gulpi na si Cell, di ba? Pak, pak, pak. Takot na si Cell eh. Ang itsura pa ni Cell nun, yung pangit yung itsura. Di pa nakakahigop ng Oo. Sabi niya, sayang. puta, walang laban to ah. Ano bang kailangan mo para lumakas ka? Kailangan ko si Android 18. O sige, kunin mo nga si Android 18. Ayo, tama. Yung mga robot, pinakain niya muna bago niya nilabanan. Tapos di niya na kinaya. Hindi niya kinaya, pre. Putang ina, stoic. Nakakapikon ng puta. Stoic na si Cell, oh. Pinagsusuntok niya, wala na reaction si Cell. Pakatanga mo talaga, Vegeta. Gago na intriga ko. Gusto ko panoorin tuloy ulit. Nanood ko sa YouTube, pre. May lahat ng episode nandun. Pinanood ko lang eh, kasi habang nagbubuhat ako, pinapanood ko siya. Sabi ko, di ko na-appreciate itong mga bagay na to nung bata ako eh. Ako kay Piccolo ako naiinis nung time na yun. Ganun din, parang Vegeta rin ugali yun eh. Mayabang din yun eh. Nung bata tayo, no? Parang sasabihin mo, parang, ano ba itong mga to? Ba't nyo pinapabayaan si Gohan? Mababad trip ka eh. Parang, ba't nyo pinapabayaan yung bata? Ganun yung mindset natin. Ba't ka hindi mo na-appreciate yung anak mo? Ba't di mo inaalagaan? Ba't mo pinagulpi kay Cell? Pero nung tumanda ka, pre, parang na-realize mo, ay, may sense kasi. Totoo. Bakit ganun? Nagwawala na si Gohan nung after ng training, di ba? Na ano siya yung bagong meta sa Dragon Ball, di ba? And then na-nerf, putang ina, na-nerf ulit na nabawasan yung lakas niya dahil sa mami niya, di ba? Yeah, Naging but- mamas boy siya eh. Kaya doon mo rin ma-realize na yun, no? Na kung ikaw bata ka, may mga mindset ka nung bata ka. Tapos napansin mo parang yun pa rin yung mindset mo nung tumanda ka. Para sa Gago akin, ka. may something wrong. May something wrong. Kailangan, kahit pa paano, nababali yun eh. Kasi ibig sabihin, I agree. nagmamature ka. I agree. Ito nga pre, gusto kong i-highlight to na para sa mga nanonood din. Na dito sa usapan natin, meron talagang grabing wisdom doon kasi marami talagang information na sinaksak na sa'yo dati, nakikita mo na dati, pero dahil bata ka pa nga, wala ka pa sa frequency na yon, hindi nagme-make sense sa'yo. Pero ngayon sobrang nagme-make sense, 'di ba? Totoo. So gusto kong i-absorb 'yan ng lalo na sa mga naniniwala sa atin. Maraming bagay pati na rin sa mga sinasabi namin, maaaring hindi pa nagme-make sense sa'yo ngayon, pero sinasabi namin, nanggaling sa experience namin 'yan. Balang araw magmi-make sense yan. Pati sa babae, mga nangyayari Ano sa sa babae. Marami dyan, kung feeling nyo, parang, sobrang ano naman nun, parang napaka-tough naman nun, ganun. Hindi pa nagmi-make sense sa'yo ngayon Ibig sabihin, bata ka pa talaga. Hindi ko sinasabi yun para insultuhin ka na bata ka pa kasi. Well, pwede mo rin tanggapin na ganun, but in my perspective, kailangan mo tanggapin, baka nga bata ka pa. Kailangan talaga lumabas ka sa mundo eh. Totoo. Para ma-realize mo yun eh. Totoo. Kaya nga masarap yung ginagawa namin ni Ego sa labas-labas minsan ng mga ganun-ganun pare. Kasi wala naman yun eh. Lahat ng mga tao na yan, ng mga dadaan na yan, pre, wala naman yun eh. Kumbaga, hindi dahil wala silang kwenta or wala yun. Lahat ng iniisip nila yun, wala yun. Nasa utak mo lang yun. Totoo. Kaya maganda minsan may mga most embarrassing moment ka rin sa buhay eh. Alam mo yun? Oo. So, isa tingin nyo ba pare, ito question lang din sa panel natin. Sa tingin mo talaga, isa sa mga nag-held back sa isang tao, lalo na sa lalaki, para maabot niya yung potential niya, yung talaga, no? Yung Fear. fear, hiya talaga. Magkasama na yun. Fear, hiya, people pleasing din. Nung bata tayo, parang ganun kasi na sa atin. Pag bata ka, pag sumasayaw ka, gusto mo pansinin ka ng nanay mo, gusto mo ikaw yung attention sa mga family gathering, na parang dahil doon, parang minamind mo ngayon yung iisipin ng ibang tao sa'yo. Oo. Kaya hindi mo ngayon maabot yung potential mo dahil, yun hiya, people pleaser ka, ayaw mong pangit ang tingin sa'yo, ayaw mong mayabang ang tingin sa'yo. Parang doon lahat nagsisimula, no? Nagsisimula ka sa pagiging people pleaser. Parang ganun yung simula lahat eh. Hmm. Oo. And then, marirealize mo na, tanga na ba't ko ba piniplease to mga to?
Parang doon mo na matututunan na mabuhay ng sa sarili mo talaga mismo at wala ka nang paki sa isipin nila. Para sa akin, tingin ko, doon sa sinabi mo, fear talaga eh. Fear and hiya na dapat hindi ka nagpapatalo sa mga yan. Lagi ko nga sinasabi, it's all psychological. Totoo. Matalo ka, manalo ka, mapahiya ka sa isang lugar, it's all psychological. Kaya nga maganda rin exercise yung lumalabas ka ng bahay, nag-hi hello ka, hindi sila sumagot sa'yo, napahiya ka, maganda yun. Oo, totoo. Lesson yun. Wala naman sa'yo yung problema dun, sa kanya na yun eh. Nagdadala siya ng negative, di ba? Nag-hi ka lang eh. Hindi ka niya pinansin. Parang, siya may problema, di ba? Tsaka yung isa pa, no, kaya pinopromote din talaga natin yung sport. Yung defeat, parang para sa akin, na siya, extreme na siya. Pero at the end of the day, okay ka naman. Buhay ka naman. Di ba? So, kunyari, for example, nag-boxing nga tayo, di ba, nag-training tayo. Nagulpi ka, in your perspective. Pero at the end of the day, okay ka naman. Oo. Mas gumaling ka pa. Oo. Di ba? So, yung itinatanggal ng sports din talaga yung fear para sa akin. Na, kaya, kung hindi ka man sa tingin mo, hindi ka napapalaki ng parents mo ng katulad ng sinasabi namin, kaya nga sports talaga. Yun eh. Dahil sa sinabi mo, may tumakbo sa utak ko dahil sa sinabi mo eh. Kasi ako nung nasa Cebu ako, trip namin ng pumunta sa dagat, sumisid sa dagat. So may pakiramdam dyan na pag alam namin na malalim yung sisisiran, may pakiramdam ng takot. Yeah. Basta, aminado ako, may ganyan pa rin ako. But at the same time, may pakiramdam din ng curiosity, anong feeling doon, anong meron doon sa baba, nakagagals kasi kami, ganon. So, maitatapat ko yung defeat sa yung defeat sa mga sport, ma-highlight tuwad ko sa ganun, sa halimbawa sa boxing. Kasi, yung pagtalon sa tubig, nakakatakot. Pero once na nandun ka na, nakuha mo yung experience, pag-akyat mo, oy, ganun pala yun, nagawa ko pala yun. Parang ganun yung pag nasobrang na-defeat ka eh. O halimbawa, boxing, magulpi ka, nakakatakot siyang tignan, pero isang bagay yun na sisisirin mo lang, pag umangat ka, definitely, may dumagdag sa sistema. Yeah. Pero ang nagpapatakot lang naman pag sa boxing na nagulpi ka, ganyan, nagpapatakot lang naman sa atin dyan yung iisipin natin na iisipin ng iba. Kasama rin yun. Isa yun. Totoo Kasama yun. rin yun. It's all psychological. Pero kung tatanggapin mo sa sarili mo na wala akong pakialam sa isipin nila, basta ako nag-step up ako sa dating ako. Mabugbog ako yung lumamang, I don't care kung anong sabihin nila. Pangit form ko, wala akong pakisasabihin nila. Basta ako nag-step up ako sa sarili ko. It's all psychological talaga. Totoo. Basta kaya mong labanan yung sasabihin ng iba at iisipin ng iba at di ka natatakot doon sa panghusga nila, magle-level up ka ng matindi. Gusto ko rin sabihin sa kanila yung katotohanan na ganito, na pag bata ka pa, actually maraming 30s din eh, kahit 40s nga eh, tanggalin mo yung mentality na akala mo yung mga iniisip mo sa mga bagay na yan ay yun na yun. 'Di ba? Kaya nga 'di ba? Gets nyo kaagad, no? Sana gets din nila. Actually nung bata nga tayo, alam mo yung nung early 20s, galing na galing ka na sa sarili mo, feeling mo ang forma mo na nun, balikan mo ngayon. Putang inang bakit ko nun, pero nung time na yan, galing na galing ako sa sarili ko niyan. Tayo na mga nagpitted kayo na jeans, no? Oo, skinny yun, exactly. Skinny, Nagsupra din kayo sa sapatos. Oo, pre. Dancer eh. Di ba? Puging-pugi ka na sa sarili mo nun. Pero ang gusto ko ang i-ano sa kanila ngayon na, naku, hindi ganun kabobo ang Diyos na iniisip mo na yung mga nakikita mo, yan na yon. Hindi. Ang totoo, marami ka pang hindi alam. Yun, exactly. Kaya kailangan sumubok ka talaga. So, ang maano ko dyan, false standard. I-check mo yung standards mo ngayon. Tama ba yan? Talagang papunta ba sa abante yan? O psychological nga na sinasabi niya sa daw, iniisip mo lang yan. Nasa utak lang yan mostly. Totoo yung sinabi mo, pre. Kasi yun nga bubalik tayo doon sa isang pinag-usapan natin last time. Yung madalas yung mga ganyan, yung kala nila alam na nila lahat. Lahat ng makita nila, mayroon silang sinasabi. Kala nila alam nila lahat. Hindi, yun yung mga walang activity sa buhay, pre. Oo. Kumbaga kung ano yung natutunan nila nung bata lang sila, nag-stick na sila doon. Di ba? Ano bang pinaka-example natin dito? Yun, yung for example, yung ito, bata tayo. Ang mindset natin pagka madaming pera, maganda yung kotse, anong isipin ng bata? Mayabang. Ay, mayabang yan. Mayabang yan. Pero nung tumanda tayo, na-realize natin, di siya nagyayabang. Yun yung kaya niya eh.
It's just that wala ka nun. Insecurity. Insecurity, wala ka nun. Pero yun, madalas yung mga panay showtime lang ang pinapanood, makakita ng naka-sports ka, ay, mayabang yan. Oh, mayabang. Pero hindi naman, wala ka lang kasi nun. Yun yung gusto ko na, yun yung maganda na point out mo yun na, again, pag sa tingin mo pare, meron kang pinapaniwala nung bata, nagstay pa rin hanggang ngayon paglaki mo pare, kulang ka sa labas ng bahay. Labas, socialization, activities na kailangan lumabas ka talaga, pre. Ito pre, kasi ikaw Basta na to, muna. Maikli lang naman to. Sabi nga nila pare, kahit yung mga millionaire, dapat nai-embarrass mo yung sarili mo pare. Talaga. Hindi pwedeng Real hindi pwedeng hindi mo nai-embarrass yung sarili mo. Real talk. Piliin mo lang, huwag ka maglabas ng Oo, yung wala nang recover. Oo, yung malulubog ka talaga ng sagad. Yung mga embarrassment, mga small embarrassment lang and short embarrassment lang naman. Pero wait lang. Hindi kasi alam mo kung bata ka pa, kahit grabe yung embarrassment, ang pangsalag mo lang naman balang araw bata pa ako nun Oo. Yan lang naman Siguro wag lang yung matay ka sa short, tapos college ka na. Ay, oo, putang ina. Tapos Pre, wag naman, wag ganun. Hanggat kung may mga anak kayo or plano nyo mag-anak, pag yan ang isa sa mga ipaaral nyo sa kanila. Puta, hindi nakakalimutan kasi. Hindi pre, pero ako tatayo ako para sa Kumain ka ba? natay sa short. Hindi ka Oo, kahit na matanda so college ka. Kahit nga matanda tapos na sa college. Pero sa akin Kumain ka? may exception Sa to the brief? Lumabas Ano magagawa mo? Pero may exception College to ka nun. Hindi Pero nga, wala ka tapos alam. na sa college, mas matanda pa sa Ano college. nangyari sa'yo? Kwento mo Hindi, naman. nakatakbo naman ako sa CR. So yun nga, wala namang nakakita Wala nakakita. Ganon Ganon, yung tunog niya. Merong exception Shit. to the rule. Ako sa akin, ang nakaka-embarrass lang naman para sa natai ka sa pagtatanga-tanga ka. Kasi alam mo, sige, high school meron ata ako, hindi high school, elementary or basta bata ako nun. Take asset, comment section, boy tae. Gago. Sige, okay lang. Pero, ang nangyari kasi nung bata ako, natatain na ako, pero nahihiya ako magpaalam sa teacher, may CR naman, nahihiya ako, tangin na mahusgan ako. Kaya nga ganito kapangit yung mahiyain ka, yung ayaw mo mapahiya, hindi ka na mag-iisip dahil inuuna mo yung hiya mo. Hindi ako makapagpaalam na natatay ako, pinigil ko hanggang lumabas sa akin. Di mas nakakahiya yun. nakakahiya yun. Na may lesson sa tae, guys. May lesson talaga sa tayo. Oo. Kaya nga, kung tinake mo na sana yung kahihiyan na, ma'am, sir ako, natatay ako, magtatawanan sila, pero hindi nangyari yung tumae ka sa yun yung katangahan na sinasabi ko. Pwede pa i-take as joke yun Or, Oo. pwede kasi pagtaas mo ng kamay, lapit ka sa mom mo, bulong mo. Oo, di Pero ba? elementary, di mo maiisip. Hindi mo isip Yun yun, nga pre. Ma'am, minsan kami sisigaw pang katabi mo eh. Ma'am, natatay daw po si Joshua! Yan. Sabi ng teacher, tumahay ka na doon, baka bumaho pa rito. Hindi labas. Kasi sabi nga nung isang teacher ko sa math, nung high school din, sabi niya, mas okay na daw na nangungulangot ka kaysa sa makitang may kulangot ka. Sabi niya ganun. Parang tangina, hindi ko nakalimutan yun. May bars ka. No, sabi niya. Kasi pagka may kulangot ka, sabi, yak, may kulangot. Pero yung nangungulangot ka, hindi naman nakita yung kulangot mo eh. Kumbaga, pa nga nag-hygiene ka eh. Di ba? Kumukuha ng Nagsalita ka ng seryoso na may kulangot ka dito. Parang, paano yan? Seryoso pa yung explain mo, no, sa board? Totoo yung pare, yung kahihiyan na tayo, ko lang yung emphasize ko. Kasi hindi, sabi nga, may mga videos ka na, kilala mo ba yung pinakamayaman noon, nung panahon na yon? Hindi. Pero yung tumahay, pre, kilala mo eh. Hanggang ngayon, kilala ko pa rin. Ayoko nang ina-drop name. Pero wala ako change perspective na talaga ako pagdating sa tae. Kasi halimbawa, kaya hindi ako takot umamin eh. Kasi kahit naman matay ka dati, kung maganda yung status mo ngayon, sige, bagay. di ba, loser. Ikaw yung tumahay. Okay, tumahay ako, pero ano yung kalagayan ko ngayon? Ang sarap ng buhay ko, ikaw nandiyan ka pa rin. Kasi tol, walang cellphone. Oo. Ngayon kasi putang ina pag nangyari tol. Di ba? Kung baga in-apply ko sa modern era, pag ngayon nangyari, nakakahiya talaga. Hindi, kaya nga sa akin, na lang eh. Kapag ang storya ng pagtae mo ay katakahan, talagang nakakahiya ka talaga. Tanga mo eh. Sasabihin mo lang na natatay ako, pupunta ako sa CR. Ganun lang naman eh. Iba kasi yung level pre ng nagpaalam kang Jumerbax tapos nasa CR ka tumae. Kaysa dun sa classroom ka talaga sa short talaga. Iba yun. Iba yun. May classmate ako ng babae, miyak na lang siyang ganun. Bawa ng tayo. Meron pre, nagpaalam siya, huli na. Tangin, munti ka pa na ma-drop name. Kasi klase ko nung high school, pre, nagpaalam siya, huli na.
nalalaglag ng etchas niya doon sa pantalon niya, pre. The fuck? Kadiri kayo sa classroom, Gumulo na yun. Dugo. Siyempre, tabi sa mga Oo. kumakain. Pasintabi, sorry, putang ina, 3 PM gang nga pala tayo, may nagme-merienda, sorry. Pero anong Sabi niya, mga kumakain siya ng ton. putang ina, Joshon Point. Napakabastos. Taliwa. Hindi, sorry na, sorry. Pero yun na nga, Echas. ayun, isa nga yun, memorable siya. Iba yung level lang. Pag nagpaalam ko, para sa akin nakakahiya yun, pero nung high school, pero wala, mas okay pa. Shoutout naman sa mga teacher namin nung elementary na parang every year may tumatay sa shirt nung elementary ako. Na-stop siya nung parang grade 5 na. Grade 1 to grade 4, ang daming classmate akong natay talaga. Tapos, shoutout sa mga teacher ko dati na hindi ko na maalala yung iba eh. Na hinugasan pa nila yung puwet ng bilib ako doon. Ngayon ko lang na-appreciate na, kaya niya yun. Mother na mother, pre. Hindi ko na-realize yun na parang caretaker na sila. I mean caretaker. Para silang, caregiver at the same time teacher pa. Shoutout sa mga teacher. Pasensya na sa Alam nyo, pero doon pala may corruption din eh. Wag na, hindi ko na sasabihin yan. Sa Parents Association, yan. Sa lahat, pero yan. Sige, wag na yan. Tangina, bakit? Bigay mo rito. Hindi, wag na, ayaw niya eh. Okay. Sige na nga, sabihin ko na. Sige. Siguro bayad na lang din yun ng natin sa mga teacher kasi nga maliit yung sahod nila eh, diba? So, kawawa din sila. So, kailangan nilang sumidebet minsan. Gets ko na. Ako sa akin, kasi pre, may classmate ako na 4th year high school na, babae. Tapos, dahil na-stun na siya sa kahihiyan, mga matagal pa yun eh. Siguro mga 3 hours in class pa kami nun. Walang lumalapit sa kanya, siya nakaganon lang. So kahit nung kinabukasan na iba yung tingin namin sa kanya na Wala na, hanggang matapos yung taon na yun, pre, iba na tingin mo sa kanya. Legit yun na nga. So, yun yung tumayo. Oo. Parang baho ng tingin mo sa kanya, parang ganun. Ako nga pa, kaya sa akin, ang lalaking matae, kaya niya pang ma-recover yan. Lalaking bata, matae, kaya niya recover yan. Babae, mahirap. Ngayon, nasisisi, Nga, no? yung ganyang sitwasyon, magulang ang may kasalanan yan. Hindi mo tinrain eh. Pag natatay ka, pumunta ka sa CR. Pero alam mo yun, dahil sa dami ng pangit na issues sa bahay nyo na hindi na-resolve, yan yun, isa yun sa mga byproduct Tama, yan. no? Tama. Magaling yung nanay ko. Kasi that time, pag aalis ako ng bahay, pinapasiyar niya ako ng talagang sapilitan pa rin. Matalino siya. Gearbox ka muna bago umalis. Hindi kaya natay ka rin sa school, ma. kaya alam mo. Kasi bago ako umalis na, nakatay ka na, ma. Kumain ka muna doon. Si mamaya sa school ka pa Laging ginaganon ako, pre. Magaling yung Ermat. Hindi na tayo, baka alam niya kasi yung kwento, di ba? Di baka natay nga si mama. Di lang niya sinasabi. Nakakaya na sa school. Kasi alam mo, yung pamangking kong dalawang bata ngayon, train talaga yun nung dalawang magulang nila na pagtatay ka, umano ka. So kahit saan sila mapunta, magsasabi talaga yung bata. Ako nakasama ko na rin yun na ako nagdadala sa CR. Eto bata pa nga to, na ano na siya pag walang bidet. There's no bidet. Ganun no, naiilang na siya. Usually, ganun yung mga kasama natin. Kaya nga sabi mo kanina, nung high school ka, yung college, high school, maraming natae. Elementary. Grade 1 to grade 4. Diba? High school, wala na masyado eh. At yung panahon ko rin, marami rin mga natae. Because ganun nga tayo tinrain eh. Yun yung nakagista natin ng bata tayo na takot ka. Parang hindi ka tinrain na maging makuha yung gusto mo. Diba? Hindi ka tinrain na makuha yung gusto mo eh. Tinrain ka para mahiya. Unahin yung hiya mo. Unahin yung hiya mo. Mali kasi yung interpretasyon nila sa mahiya ka naman. Yung walang hiya. Mali yung interpretasyon eh. Dapat nga maganda yun eh. Dapat, sa mga future na magiging tatay dyan nanonood sa atin, di ba? I-train nyo yung anak ninyo na wag matakot. Oo. Lalo na kung mag-voice out, lalo na kung inconvenient na sa'yo, isa yun ha. Totoo. Practice yun kasi natatay ka eh. No. Masakit naman talaga. Ba't di mo sabihin? Taka na kasi tol, nakakaya naman talaga kasi magtaas ng kamay nun pagka sa classroom. Hindi, para sa akin mas nakakayang tumae ka dun. Oo. Actually, tama ka naman, pero nakakaya din talaga. Hindi, pero sabihin ko sa'yo. Ma'am, natatay ako, ma'am. Hindi, sabihin ko sa'yo. Ma'am! Ako na sa akin nun, tol. Ang sakit ng tiyan ko nun. Sige. Piniis ko na lang siya. Pero awan ng Diyos naman, lahat ng mga senaryong masakit yung tiyan ko at natatay ako. Umabot sa bahay. Ko. Oo. Pero pagdating ko dun May sa talent ka pa. tol, yung puwet ko nakaganon. Nipigilan ko, sinasar ako eh. Pagbaba ako ng lugar namin, karipos na ako dun, boy. Pagbaba ako ng jeep, takbo na ako sa bahay talaga. Tanginan.
Pero umaabot lagi, buzzer beater. Aircon pa naman yun. Guys, Ang buzzer beater. Hirap nun Aircon, no? Aircon kayo nun. Elementary? Oo. Hindi, public school lang ako Public nung school elementary. naman. Nag-private kami nung High school, school. nung high school na. Okay. Elementary, bago 9-1, shoutout sa Kogyo. Marami ako mga naging classmate dyan. Hirap nun. Ako, gusto ko, Karipos talaga. yung dalawa kong lalaking pamangking, gusto ko sila bigyan ng shoutout na malupit. Kasi hindi yun nahihiya, tumatawa lang sila. Na natatay ako, ganun. Sa nakikita ko, hindi mangyayari sa kanila yun. Kasi nga ako, sinamahan ko na rin silang umechas eh. Ngayon, sa akin, magandang practice nga yun na para hindi masyadong lumalaki yung ulo mo. Kung alam mo na bata ka pa lang, pag natatay ka, magpapaalam ka, pag tatawanan ka, masasanay ka na sa senaryo na gano'n. Okay, tatawa sila. Natatay talaga ako eh. Di ba? Yun na yung magiging balancer nila na, huwag ka masyadong mayabang dahil tatae ka rin naman. Oo nga. Pero Diba? nung natatay ako ng elementary, di ako wagalaw, nakaganyan ako. Tangina mo, maugalawin, pre. Talagang ayaw mo mauga, no? Tagal matapos. Kaya, Tapos ang klase. hindi kaya ako gusto ko na itong ibigay na announcement para sa mga Pilipinong nanonood. Binago ng anti-supot yung game. Turuan nyo yung mga anak nyo na magpaalam na tumae. Tama. Huwag nilang piliin tumae sa short kaysa tumae sa CR at magtaas ng kamay at sabihin na natatae. Yeah. Kung sino mang mabubuli nang dahil sa nagpaalam na tatae sila, magsumbong kayo sa akin, magsumbong kayo sa amin, susugurin natin yan. Alang-alang sa tae, Oo. Kasi doon ang una eh. Yun yung unang practice ng bata Oo, eh. basic eh. Oo, basic Basic, yun. No? di ba? Kaya pagdating sa mga ganun, katawang nyo kami dyan. Oo. Gawa tayo ng hotline, pre. Itong pinagtawanan ako na nagpaalam akong tumahay. Putang ina. Susugurin namin yan. Sayahin namin ng boxing yung kahit bata. Pinubuli ako ng mga klasiko po. Putang ina mo. Tae hotline. Meron ba kayong pre? Ito off topic naman to. Meron ba kayong most embarrassing moment sa buhay ninyo? Yung talagang di nyo malilimutan. Most embarrassing. Talagang embarrassing moment ninyo. Ano Pag di ko naalala, ibig sabihin, wala eh. Wala talaga, pre. Pero At sa sayaw. ang i-consider ko na ako ang nag-label nun na yun ang most embarrassing ko. Related talaga sa sayaw. Kasi ganito yon. Merong kasal. Maraming hindi nakakaalam nito eh. Ako lang kasi nag-label nung kahihiyan nito eh. Merong kasal. So, di ba pag party na, para nagtuturoan, ikaw sayaw ka, ganun. Mga hindi naman marunong sumayaw yun. Ako lang yung dancer dun. Kaya kakatulak sa akin, natulak na ako. So, nandyan na ako sa gitna. Ako napasubo ka. Napasubo ko, ang nakakahiyang ginawa ko, humataw ako. Hataw talaga, pre. Hataw na. Na pag tinignan mo yung mukha ko, nakita nga ng mga kaibigan ko, pero itong ginadji ka kanina. Bigyan mo ng Binigyan ng ko tudong-tudo. ng tudong-tudo, Dapat pero yun sa akin, lang. kaya ako nahiya kasi wala namang dancer dun sa mga yun. So sa akin, bakit ko ginawa yun? Ngayon, sinabi ko sa kanila, ganito kasi pre yun, ang una kong plano nun, magpapatawa sana ako, so ang gameplay, hahataw nga ako na mukhang tanga. Pero dahil dancer muscle memory ako, nakalimutan ko na yun ang gagawin ko. Humataw Sineryoso ako. mo? Sineryoso ko. Naging, Ginawa ko ba silang ito nakakahiya, pre? Dahil syempre tayo, di ba talagang laban talaga. Yung nag-gesture pa ako ng baril, tapos binaril ko silang lahat. Ina mo, binatel mo. Binatil ko! Yun! So yun kaya sabi ko, ako Kinrampingan mo, boy. Binatel lang Binatil ko, pre. Nahimik yung mga tao. Ganun lang. Ba't ako kinakrampingan nito? Pero kasalanan nila yun, pinagtutulak kasi ako. Tinutulak ako. Ayun ka rin siguro. Oo, Nice ka eh. tangina. Napasubo. Na-zone ka siguro. Na-zone ako parang yung sa sparring natin, na-zone wala na to. Ganun ang nangyari. Pag na-zone ka, yun talagang ultimate focus sagad. Lahat ng energy mo nandun eh. Tsaka muscle memory, kumilos na lang yung katawan ko, binaril ko sila. Bam! Bago bigay na ko, gumagano pa ako. Ano yung dance step mo yun? Hindi ko na masyadong maalala. Basta hindi ko makalimutan yung baril na talaga gano'n. Ganun talaga. Nakikil mo yung embarrassment. Ano yung tsura nila? Pero Nung binabaril mo sila? Pero nung natapos nga, hindi, yung mga lalaki natawa na, tungin na binabaril po. Pero nakita ko, pagkatapos ko sumayaw, nakita ko yung mga babae. Ganun, hindi. Kaya sabi ko, ako lang nag-isip nun nakakahiya yun. So pwedeng mali yung iniisip mo sa kanila. Pwede. Baka nga nagalingan kasi sir, yung nakagano lang yung mga babae.
Pero yung feeling mo lang, sobra naman. Feel ko, alam ko talagang sobra kasi alam ko na ako lang naman marunong sumayaw dun eh. Wala namang marunong sumayaw dun sa mga yun. Tsaka baka sinabi rin ng mga nag-gaslight ka ata ng mga lalaki na Insecure umuwi yun. ka kasi sa'yo napunta Nasa yung pawan attention. sila, Oo, nasa sa'yo pawan napunta yung sila. attention eh. Pasikat ka, boy! Oo. Ganun yun, oo. Totoo. Spotlight ang kaya. Pero legit talaga para sa akin nakakahiya. Hindi ko dapat ginawa yun. Yun talaga. Yun Pero kasi talaga. dancer ka. Oo. Baka Pero sa yung isip mo lang yan. isa hindi dancer, pre, medyo Hindi nila mai- angas yun. Mm. Kulit binaril ko. Mga babae yun nasa harap ko. Tapos ako magigil pa talaga ako. Ganun talaga. Putang ina. Anong tugtog? Hindi ko na rin maalala. Pre, basta lakas ng tugtug. Bang, 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 bang. Siguro na zone ka. Na zone. Saka tinutulak ako eh. Bareng. Ano tugtog? Alam mo, Diba? Bareng. uso yun ano, panahon na yun. Network kasi yun eh. Network ng mga babae yun eh. Body do that. Body do that. Baling. Putang ina. Ang ina nakakatawa nga ito nga Zambales sa youth camp, tol. Dancer days. Tara. Dancer days ko din, pare. 2011, 2012, pare. Nag-youth camp kami, ganyan. Doon sa youth camp na yun, panahon kasi ng sayaw talaga. Showtime, ano talaga. Pag yung sumampa ka sa showtime, may ganung ano pa eh, no? So youth camp, Zambales, di pa kayo napunta doon? Sambales, oo. Parang pero nakapunta youth ata camp. ako. Youth camp, yung marami kayong mga bata doon. Bus-bus Hindi, kayo. ano yun, pre. Sinasabi yun, youth camp. Yung bus-bus kayo. Hindi, pa rin Alam mo nakapunta yun? ako ng ganun, pero Christian na dadaling kami. Alam, youth camp din siya. Pero Zambales din siya. Pero binabanggit ng mga dancer yan, youth camp. O kasi parang banding nga siya ng mga dancer dati, pare. So youth camp siya, parang religion Si ganyan. Perry, youth camp champion din yun eh. Oh, so Kailan nakapunta si Perry, na ako ba? dyan. Nakapunta Punta ka na. na? Kailan ako si Per. Eh siya siyang malaking pabilog na ba? Tapos ang daming bahay. Oo. Yun din ba napunta mo? Yun, Ang daming yun. bahay na malalaki. Tapos open field, Open di ba? field. Tapos yung kwarto ninyo, taka na, 5 deck na bed Nakapunta yata. na ako dyan. Tapos No. laging may nagtutupaan. Yan, alam mo, Ang ina, nakakainis. may mga bading na sumasama doon. Pagising namin ng umaga, nung gabi pa nga lang, sinasabi pa, ako kulit ng mga bading, malamig Ang ngayon. ina, nakakainis, pre. Nagkaganunan, Hindi ako gago. natulog na maayos doon, pre. Talagang may tumutunog. Nakakot yung putang ina nyo, mga bakla kayo dito, putang ina nyo. Ang kulit nga nung Tapos may naririnig. sisigaw pa, oy! Kaya magtupaan dyan! Totoo yan, pre. Basag, pre. Kasi isang kwarto, tol. Isang kwarto. Utang inang Kago, yan. tol. Ang saya. Isang kwarto, parang 100 kayo. Parang ganun 50. Ang dami. Tapos tangina may tumutunog na kama, tugdug, tangina, oy! Nagsigaw talaga. Kaya Pero may mga babae o puro rin kayo lalaki doon? Lalaki. Nakahiwalay yung Hiwalay mga babae. So talaga mga bading nga Bading talaga. Alam ko talaga, may tol. nagkakantutan din eh. May chuchupaan talaga. Tapos maririnig mo kasi nag-echo yung background eh. Tapos may sisigaw laging lalaki na ano eh. Hoy! Huwag kayo magchupahan dito! Tangina, nung sabihin na ngayon, ganun talaga yung parang naging kultura na yun. Kasi nga nung sa batch nga Baboy eh. namin, may gumaganon mga Oh, bading, di ba? malamig ngayon. Para sa utak ko, putang, ano ngayon ako malamig? Ano, ewan ko sino magpapadaan ng ganyan. Tangina. Tapos may nagsusuntukan. Tangina ng youth camp yan. Shoutout sa youth camp. Tangina tol, hindi nawawalan. Every time na ano doon, tangina may suntukan talaga Ano doon. pinagawain ng mga nagsusuntukan? Yung bading. Ang Hindi, ina. gangsteran lang. Kasi, pare, may pakawala kasi doon. Comment section ko nakapunta na kasi sa youth camp. May pakawala kasi doon, di ba pag tapos na ng kainan, may time kayo doon na pwede kayo maggala-gala, parang 2 hours. Malawak kasi siyang field, tol. So kayo, ilibot-libot kayo, ayun na, magkakaangasan na. Ang dami nyo kasi doon, pre, parang 500 kayo sa isang batch eh. So, 500 na mga lalaking, mga ano yun, mga youngsta na yun, mga tambay-tambay, tol. So yun, dun nagkakasuntukan, ganyan. So naalala ko, yung sa kanta na yun, kaya ako nakwento to, yung Badadule, youth camp pare, tangan na nag-twerk battle. What the fuck? Mga lalaki rin. Hindi, mga babae, mga nag-twerk battle. Nakala ko, baklaan talaga yun. Ang lalabo, hindi, para sa akin kasi youth camp to, ba't puro puwet yan? Talaga nagganunan sa side, Badadule, what the fuck? Tapos Jesus na ulit kami. Okay nang yun. Ang kulit niya, tol. Kaya nga eh. Tapos nanalo pa, di ba? Nagpa-premyo pa siya. Parang, okay, nanalo ka lang ganito, pang. Tapos t-shirt, pang. Tapos mamaya, kanta naman kami ng Jesus. Tangi ng gulo. Kulit eh, no? Ayos ng putang ina. So yun, tangi na, maganda rin yan, sumama ka sa ganyan para makasalmuha ka. No, pero iwasan mo lang makipaggulo kasi magulo dyan sa youth camp talaga, marami nag-aaway. Meron pa bang nangyaring ganyan? Meron pa rin, pre. Meron pa rin to. Parang ano siya eh,
parang ini-sponsoran siya ng mga ibang lahi eh. So may budget talaga dun. Alam mo, tol, yung kababata ko nakasama ko dati nang ginawa dyan. Kasi sa totoo lang, yung experience ko, sa totoong process naman talaga, yung mga bata, i-convert nila sa religion nila. Oo, ganun. So, ang ginawang biro nung kababata ko na yon, sabi niya, uy pre, yung mga hindi nagpa-convert, yung pagkain natin titipirin. Yung mga nagpa-convert na sumama sa swimming pool, masarap yung pagkain nila. Ganon yung biro niya sa akin ng time na yon. Meron pang part doon na, alam mo, dahil binigyan kayo ng ganyan, okay yung tulugan nyo, pinaglaro kayo, pinakain kayo, merong part doon na ako bilang bata, merong part na seseremonyahan ka na parang hindi ka makatanggi. Ano gagawin? So parang ang point nila, kung sino yung mga naniniwala sa amin, kung sino yung gusto yung mission namin, punta kayo ngayon dito sa harap, ganun. Ako pupunta na talaga ako dapat, kasi ang pakiramdam ko, nahihiya ako. Yan, di ba? Nahihiya ako na pinakain nila ako ng ganun. Sabi nung tropa kong isa, tangina, huwag ka pumunta dyan. Hindi porke pinakain nila tayo, i-convert na nila yung religion mo. Ganun yung sinabi ng tropa ko nung time. Sabi ko, Makes sense. So sabi ko, nga no. So hindi na ako tumuloy. Kasi ang gagawin nila doon, pupunta sa stage, medyo magdadasal-dasal, tapos okay, yung mga umakit sa stage, bukas doon tayo sa swimming pool area. Kasi doon yung binyag nga yung itutumba sa tubig. Anong religion ba yan? Christian yan. Christian. Parang di ko alam eh. Pero nag-enjoy lang talaga ako. Pero totoo yung sinasabi niya, may mga convert doon. Meron. Hindi rin ako Ano ba yun? na-convert. Galing, invite kayo through school? Sa school ba yun? Hindi, pagka nagkaroon ng invitation kasi, puputok siya sa lugar nyo. Puputok, so tropa rin na magyayaya sa'yo. Oo, parang ganon. Talaganap siya eh. Ganito ang nangyari dyan. So, siguro last year, pumutok ulit yan na parating sa akin ng pamangkin ko. Oh. So, sabi ko, alam ko to Pero sige, para samahan ko lang yung pamangkin ko, sige, sama ako. Pero inekis ako, hindi ako pinasama. Siguro alam na nila na matanda na to, wala naman tayo mapapala dito. Hindi ka na youth camp, Oo. adult camp Sa pala bagay, dapat. kasi youth camp nga talaga yun no? Alam din nila na yung matanda, mahirap ma-convert. Oo. Kaya nga tinawag na youth camp lang talaga, puro bata talaga target nila. Kasi kung natuloy man ako dun, talagang hindi na. Tangina, naranasan ko na yun Pero masaya siya tol pag magkasama kayo ng mga barkada mo. Masaya marami talaga. Kayo. Marami Kasi kayo. parang libreng outing siya. Parang ganun ang pakiramdam. Tapos may pagkain, may tulugan, jamming din. May bakla nagchuchupaan lagi bawat house eh. Nakakapi ko ng puta eh. Hindi ka makatulog pre, maingay. Na meron ng pera, Maingay talaga. gusto ko iba-iba.